The hut is dimly lit by a kerosene lamp. Fetalco, her face itched with worry, tends to a coughing child. Simon sits on a low stool, counting coins. Ellen, 16, quietly helps her mother, her eyes reflecting the weight of their poverty. Malapit nang mabutas ang tsinelas, pero mahirap pa rin tayo. Han, wala na tayong pera pambili ng gamot ni Michael. Lumalala na yung ubo niya. Hayaan mo, magtatanong sa mga kakilala ko. Titingnan ko kung may mahiraman ako. Mababa kasi yung kinita ko sa lambatan kanina. Nay, may natira pa po bang kanin? Balang kasi sana ibigay kay Michael. Wala na, kaunti na lang yung kanina. She had nothing but her will, and every day she reminded herself, I may have little, but I am not powerless. Bili na kayo ng saging! Pang merienda po! Bili na kayo! Pabili po. Pabili nga po ng saging mo. Ilan po bibili? Tatlo po. Tatlo ba? Kayo naman ba? Biliin na lang po pala namin yung lahat. Pakyawin na lang. She walked miles with empty pockets and a full heart, proving that poverty could never silence her dreams. Dok, ano po bang family planning? Narinig ko po sa kapitbahay namin. Family planning, Ellen, is all about kung kailan at kung gaano karami ang gusto ninyong anak. May mga paraan para maiwasan ito at maiwasan din ang hindi planadong pagbubuntis. Pero si Inay, ang dami naming magkakapatid. Parang wala na po kaming choice. Alam ko, dear, ang hirap ng buhay ninyo. Alam ko yan. Pero ang kaalaman ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan na magdesisyon para sa inyong sarili at para sa inyong pamilya. You deserve to have control on your own bodies and lives. Ellen, kaya mo to. Susuportahan ka namin. May mga programa namang susuporta at makakatulong sa inyo. Kaya huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. With tired eyes and callous hands, she studied through the night, because for a girl born in poverty, chasing a dream meant never stopping, even when the world did. Hindi po dapat kayo matakot magtanong. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Tayo rin ang babago sa kinabukasan natin. A montage showing Ellen's determined journey, attending night school, learning about family planning, working tirelessly, and finding support from Teacher Lakap and Dr. Manalo. Images of her studying under a dim lamp, working part-time jobs, and attending community workshops. Bumisita yung mismong mayor sa farm namin at manghang-mangha sa mga na-develop namin at nangako rin siya na papaluguin niya yun. Maganda nga yun, Kuya Michael. At least nag-aabungan na rin yung mga pinaghirapan mo at na-inspire mo na rin yung mga kababayan natin magsasaka at paano na ito papaputi. I'm so proud to the both of you kasi yung mga napag-aralan nyo nagagamit niyo talaga para may marating kayo sa buhay. Di na namin kailangan mag-alala, anak. May mag-aalaga na sa amin. Ang lalaki naman ng mga anak ko at ang gagaling. Nagbunga lahat ng pagod at hirap namin. Han, tignan mo yung mga anak natin, ang lalaki na at ang gagaling. Dahil ang gagaling ng mga anak ko, tara, family hug. In a home built not with wealth but with love, they found joy in togetherness, proving that even in poverty, family is their greatest strength. Poverty may have tried to bury us, but we found a way to bloom, and now we're helping others find their own flowers amidst the dust.